Ang tips ko on the day of the fight, gutumin nyo na ang manok. Gawin yung empty ang manok. Wag lang ang handler. Di ba? Araw mga ka-Team Pausbong, it's your boy Kigi once again at kasama ang Team Pausbong. At syempre, nandito tayo ngayon sa Year-End Fellowship Awarding ng GAP Bulacan. At ang mga kasama ko ngayon, grabe, puro sikat to matitindi to. Mga idol, ang Canlas Brothers na si Kuya Art at si Kuya Billy. Kuya Art, Kuya Billy, kamusta naman ang year-end fellowship natin dito sa GAP Bulacan? Ikaw muna. Ikaw muna, Kuya Billy. Unang-una, syempre, masaya ko kasi dito sa industriya natin, first time ko maka-attend ng mga ganitong year-end party, no? Yan, tapos, na-inspired ako dun sa awarding kanina nung nag-Stag Fighter of the Year. Eventually, sana isa sa atin, sa mga kapatid natin sa industriya na makakuha yun. Na-inspired ako. Ayan, so, ayun, masaya dito sa year-end party ng GAP Bulacan. So, kahit na meron tayong ibang activities kaninang umaga, talagang pinilit natin pumunta dito. Kasi, fellowship makikita mo yung mga kapwa mo, breeders and fighter dito sa Bulacan area, no? Yun, so headed by Press Mau Asierto and Press Bert Silin, no? Ayan, so masaya lumaban dito sa GAP Bulacan talaga dahil nga sobrang fair. Pagka nanalo ka, talagang puro magagaling yung mga nakalaban mo at natalo mo, di ba? Pero yun, friendly game lang lahat. So, yun, masaya dito sa year-end party ng GAP Bulacan. Yun, sa sobrang saya ni Kuya Art, nanalo na siya ng 2 minor at major prizes. Major naman, Kuya! Grabe, nakakadalawa na yan. Si Kuya Billy rin, nakapanalo na rin. Kaya sobrang saya rin talaga dito sa GAP Bulacan dahil halos parang magkakapatid na rin silang lahat dito. Actually, si Kuya Billy, hindi ko lang alam kasi parang malilipat na ng GAP to GAP Pampanga lang. GAP Pampanga na siya. Pero syempre, magiging kasama pa rin natin yan. Pwede siyang bumisita, di ba Kuya Billy? Pwede naman daw tayo maglaban dyan sa GAP Bulacan. Yun. Pero ayun, Kuya Billy, anong masasabi nyo nga pala? Dalong din na sumali ang iba na bagong breeder dito sa atin sa GAP Bulacan. Actually, parang dito sa GAP Bulacan, lahat nabibigyan ng showcase di ba? Even the backyards, lahat kayang-kayang i-cater from small scales to big farms. Pantay-pantay, walang labis, walang kulang, di ba? So, ayun, sana sa mga backyard na gustong magpa-band, so contact nyo lang po si Pressmau and Pressbert, no? Napakadali nilang kausap at ayun, kayang-kaya nila kayong i-assist sa kahit anong nangyayari sa pagmamanok natin. Yun. Ito pala, madalas kasing tinatanong sa akin to ng mga followers ko, Kuya. Ano po ba ang paborito ng i-interviewin nyo na manok? Kung anong materyales ang paborito nila? Ikaw muna, Kuya Billy. Ako muna, Kuya. Parang ngayon, nagiging paborito ko pula Pula? Pula, Kuya. Super sweater. Super sweater. Super sweater. Kasi parang napapansin mo, Kuya, ang pula, wala siyang, malas na araw Tsaka parang mas mabilis siyang i-pointing at hindi siya ganun kabilis mag-off compare sa mga iba't ibang kulay na na-experience ko na hawakan sa farm. Yun. So guys, pula, super sweater. Malamang kay Sir Bibo yan. Sir Bibo yan. Ikaw naman, Kuya Art, anong materyales ang paborito mo? Ayan, so as usual mga inaanak, no? Mga ka-Team Pausbong, favorite talaga natin sa nalinyada kelso pa din, no? Either red kelso or white kelso. Pero this year kasi mga inaanak, wala masyadong nailaban ng mga white kelso kasi nabili lahat yung mga production natin, early bird local national, so wala masyado talaga. Kaya ang nailaban natin puro mga pula. And yun, puro nagpanalo naman sa akin this year puro mga possum sweaters. Ayun, so medyo nagkakaroon siya ng sa puso ko. Parang na nagiging favorite na din kahit papaano, no? Ayun, pero yun, ang favorite talaga natin kelso talaga. Kasi madali silang gamitin, madali sila i-point kahit saan pinares mo. Pwede sa off color, pwede sa normal color. Click pa rin sila, di ba? So
yun ang pinaka magandang linyada para sa akin. So, eto pala last na to kuya. Quick tips natin pagka on the day of fight. Ano ba yung pinakamaganda at madaling pang point sa ating mga manok, sa mga alaga? Kuya Billy. Ako kuya, ang pinakamadaling day of fight, no? Ang pinapakain lang namin kuya, mais tsaka saging lang. Tapos, mas maganda ng mas magaan siya, wag lang mas mabigat. Para sa akin kuya. Kasi, pag mas magaan, the more na mas lalamang ka sa angatan, lalamang ka sa paluan. Lalamang lang yung kalaban mo sa timbang, pero eventually kaya niya i-counter yun, lalo kung mas mataas yung kung nasa ibabaw. Tapos, wag na silang masyadong magbigay ng kahit anong tablet during that fight. So, yun yung experience namin dahil, ayun, magaganda naman yung naging score. Mostly runner-up. Tapos, lamang panalo naman as of now. Yun, kami kasi ni Billy, kahit magkapatid kami, magkaiba kami ng way, ng conditioning tsaka ng pointing. So kami naman, ang tips ko on the day of the fight, gutumin nyo na ang manok. Gutumin nyo empty ang manok, wag lang ang handler. Diba? Diba? Kailangan laging busog ang handler, mga inaanak, no? Pero yun, tip ko sa pointing ng manok, kailangan kilala nyo yung mismong linyada or yung mismong manok na yan, no? Kasi may mga manok na kaya mag-handle ng gutom. So, yung mga manok na kayang pigain, kami pinipiga namin. Meron naman kami na manok na kailangan may konting laman. So, pinipitik-pitikan namin yan, no? Depende sa kilos ng manok, tsaka sa ipot ng manok. Yan. So, nagbe-base talaga kami sa mismong manok mismo. Hindi kami nagbe-base sa kung anong linyada yan, tsaka yung mga tinuturo ng iba. So, kami, tinitingnan mismo namin yung manok. Doon kami nagbe-base kung ano yung gagawin namin sa manok. Pero yun nga, kami mga majority, pinipiga namin yung manok. Ganun. May dadagdag lang ako yan, no? Number 1 rule sa pointing is observation, no? Kung ano yung nafe-feel nyo as tao, ganun din yung nafe-feel ng manok. Sample, sa kakaos natin, sobrang lamig. Sa manok, expect natin na sobrang lamig rin. So, dun lang tayo sa katamtaman na hindi tayo lalamigin. Kasi, the more na naiinitan ang manok, the more na dehydrated yan. The more na nalalamigan yung manok, so kailangan natin i-maintain yung temperature ng room. Napaka-importante niyan. Tapos tama si Ninong Art, kailangan kabisado mo yung linyada kasi doon ka rin magbe-base ng pointing mo. So, ma-observe mo naman yan once na nakalimber na yung manok mo. Malalaman mo kung gutom siya, kung naghahanap siya ng pagkain, o kung naghahanap siya ng inumin. So, ayun mga idol, number 1 rule dyan sa pointing is observation. Tsaka guys, take it from them kasi true experience na rin nila dahil eto halos sa isang linggo may laban tong mga to. Kaya alam na rin nila kung ano yung dapat nilang gawin sa mga materials nila. Di ba Kuya Art? Kuya Billy. Yun nga pala Kuya Art, Kuya Billy, salamat sa oras na napagbigay. Thank you, Kuya. Thank you Kuya. Usap ka solid, agad walang hype. Sa bawat kuya, bawat sir, bawat idol, may totoong samahan na unti-unting